at mangarap. Ang dekada 70 ay panahon ng pagbabago sa Pilipinas. Ngunit sa gitna ng mga pagbabago sa politika at mga revolusyong kultural, isang kakaibang uri ng pananabik ang yumanig sa bansa. Nagsimula ito sa Pampanga, isang probinsya na kilala sa masasarap na pagkain at mga masasayang pista. Nagsimulang magulat ang mga residente ng mga kakaibang ilaw sa kalangitan na gumagalaw sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong eroplano. Hindi lang ito mga mabilisang sulyap. Ang mga ilaw ay magpapalutang-lutang, mag-iiba ng kulay, at tila sumasayaw pa sa kalangitan sa gabi. Inilarawan sila ng ilang mga saksi bilang dagit-dagit, isang salitang Tagalog para sa isang bagay na mabilis na nang aagaw o humihila. Mga bisita ba ito mula sa ibang planeta na nagmamasid sa ating mundo? O mayroon bang mas makatotohanang paliwanag? Ang mga bulong ng kakaibang pangyayari ay hindi lamang sa Pampanga. Sa kalapit na probinsya ng Tarlac, nakilala sa malawak nitong mga palayan at paikot-ikot na mga ilog, isa pang hanay ng mga engkwentro ang naganap na nagdagdag sa misteryo ng rehiyon. Ang mga mangingisdang naghahagis ng kanilang mga lambat sa ilog Tarlac sa kalaliman ng gabi ay nagsimulang magulat ng isang bagay na hindi kapanipaniwala, isang bagay na lumalaban sa lohika. Inilarawan nila ang isang malaki, hugis disk na bagay na lumulutang sa ibabaw ng tubig, hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Ang bagay ay naglalabas ng isang maliwanag na ilaw na nag-iilaw sa ilog na ginagawang madali ang paghuli ng isda na parang tinutulungan sila nito. Ang ilang mga mangingisda ay nagsabi na ang bagay bababa pa, halos hawakan ng tubig, bago muling bumaril pa itaas sa kalangitan nang may hindi kapanipaniwalang bilis. Ang mga kwentong ito ay kumalat na parang apoy, na ginawa ang Ilog Tarlac na isang lugar para sa mga mahilig sa UFO at mga mausisang tao na lahat ay sabik na makita ang mahiwagang pangyayari. Hindi nagtagal, ang mga pampang ng ilog ay napuno ng mga taong nag-set up ng mga kamera at teleskopyo, umaasang makakuha ng larawan ng mahiwagang bagay. Dahil sa dami ng naiulat na engkwentro, ang mga Pilipino ay bumuo ng kanilang sariling mga teorya tungkol sa mga mahiwagang bisita na ito. Ang ilan ay naniniwala na ang mga bagay na ito ay mga advanced na sasakyang pangkalawakan mula sa ibang mga planeta, narito upang magmasid o marahil ay bigyan tayo ng babala. Ang iba naman ay nag-iisip na sila ay maaring mga nilalang mula sa ibang dimensyon na dumadaan sa ating realidad mula sa ibang dimensyon. Pagkatapos ay mga nakakakita ng koneksyon sa ating mayamang mitolohiya. Maari bang ito ay mga manifestasyon ng mga sinaunang Diyos o Espiritu na bumabalik upang ipaalala sa atin ang kanilang presensya? Ano man ang paliwanag, ang mga teoryang ito ay nagpapakita ng imahinasyon ng mga Pilipino at ang ating walang hanggang pagkahumaling sa hindi alam. Maniwala ka man sa mga alien o hindi, hindi may kakaila ang pagkamangha na dala ng mga kwentong ito. Ang kalangitan sa gabi, kasama ang hindi mabilang na mga bituin, ay palaging pinagmumulan ng pagkahumaling at misteryo para sa sangkatauhan. Ipinapaalala nila sa atin na napakarami pa rin nating hindi alam tungkol sa ating universo. Ang bawat kumikislap na bituin at malayong kalawakan ay may mga sikretong naghihintay na matuklasan, mga misteryong humahamon sa ating pag-unawa sa kosmos. Hinihikayat nila tayong panatilihing bukas ang ating isipan, na questionin ang mga bagay na inaakala nating alam natin, at yakapin ang posibilidad na hindi tayo nag-iisa. Ang kuryosidad na nagtutulak sa atin na tuklasin ang hindi alam ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao. Mula sa Chocolate Hills, isang kamanghamanghang tanawin na pinaniniwalaan ng ilan na posibleng landing site ng UFO, hanggang sa mga sinaunang alamat na nagsasalita tungkol sa mga bisita mula sa ibang mundo.
hanggang sa himmabilang na iba pang hindi maipaliwanag na mga pangyayaring naiulat sa buong kapuluan. Ang mga kwento ay iba-iba at nakakaintriga. Ang Pilipinas ay nananatiling isang lugar kung saan ang belo sa pagitan ng ating mundo at ng hindi alam ay tila manipis na manipis. Ang mahamog na tanawin at mahiwagang kagubatan ay nagdaragdag sa pakiramdam ng isang hindi nakikitang mundo na abot kamay lang. At hanggat patuloy tayong tumitingala sa mga bituin, ang mga kwento ay patuloy na ikukuwento, ipapasa sa mga susunod na henerasyon, bawat isa ay nagdaragdag ng kanilang sariling pagkamangha at haka-haka. Ipinapaalala sa atin na ang katotohanan ay kadalasang mas kakaiba at mas kapanapanabik kaysa sa katang-isip. Ang hiwaga ng hindi alam ay palaging tatangayin ang ating mga imahinasyon na humihimok sa atin na mag-explore at mangarap.